Pakinggan ang tagisan at sagupaan ng komentaryo ng mga magigiting na komentaryo ng iba't ibang komentarista ng bayan. Ray Havillana at Rene Brito, ang dalawang mukha ng balita sa lubat labas ng pamahalaan at panglipunan. Baligtarang hihimayin bawat isyong pangbayan. Baligtaran! Magandang hapon, bayang nanonood sa ating palagtunang baliktaran sa telebisyon worldwide. Worldwide tayo pare kasi alam mo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lamang sa buong bansa, bagkus tayo napapanood sa buong mundo. Magandang hapon sa iyo, kasamang Ray. Magandang hapon, kasamang Rene. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at naabot ng aming palatuntunan. Siyempre, dalangin kong dumalo yung pagpapala ng dakilang may kapal sa ating bayang minamahal. Anyway mga kaibigan, ngayong araw na ito, medyo konti lang ang oras ng ating pagbo-broadcast dahil meron po kaming napaka-importanteng nilakad at after this, meron din po akong kausap kaya siguro bigyan natin ng pagkakataon ng opinion ng bayan maya-maya. But of course, gusto natin pag-usapan paring Ray kung bakit ang mga kababayan natin na nag-abroad, lalo mga kayong mga OFW na nanonood sa mga oras na to, di ba? Bakit? Dahil sa kautusan ni Donald Trump na ikang ay alisin sa kanilang bansa yung mga OFW na nagtatrabaho mula sa iba't ibang bansa, kasama yung Pilipinas, di ba? So, ito ay isang tanong ng ilan, ano maging refleksyon nito sa ating bayan? Meron kayo idea ka ba? Hindi, kaya nga kasamang Rene, maraming mga Pinoy ang umalma dyan eh. Kaya ngayon, ang nakikita naman natin mga kaibigan, yung dollar reserve natin, medyo humina ng konti kasi unang-una kung ating pong titingnan, yung mga kababayan natin na patuloy nagtatrabaho sa ibang bansa, partikular na dyan sa bansang Amerika, sila po yung ating mga bayani. Kayo mga OFW na nanonood sa mga oras na ito, kayo po yung mga bayani, nagpapadala ng pera dito sa bansa natin para po makagalaw ang gobyerno natin at makapagpagawa ng mga infrastruktura na gamit po ang perang dolyar. Ngayon sa panahon ito mga kaibigan, mukhang kaya pala may problema, nakikita natin paring Ray, itong ilan sa ating mga negosyante na nagdidepende mula sa ibang bansa. Parang humina yung kalakalan sa bayan natin. Diba? Kaya nga pa ulit-ulit ko sinasabi kasamang Rene, hindi lang ang bansang Amerika may problema yung mga OFW. Sa iba't ibang sulok ng iba't ibang bansa, kasamang Rene, talagang problema ng mga OFW kung paanong mabibigyan ng proteksyon yung kanilang karapatan. Kasi napaka-importanting kasiguraduhan itong mga kaibigan sapagkat kayo mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa eh. Now, of course, syempre, gaya po ng panawagan namin noong nakarang linggo, kayo po na mayroong mga problema na nais nyo pong ipag-alam, ipagbigay alam sa amin, sa aming palantunan ng baligtaran worldwide, eh, kinakailangan po mga kaibigan, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng ating email. Ang email address po namin is baligtaran333. Tatlong 3 po yan baligtaran333@gmail.com. Yan po mga kaibigan. Ibig sabihin niyan kasamang Rene, kung may reklamo yung mga OFW natin kasi lalong-lalo na yung mga OFW na hindi nabibigyan ng pansin yung kanilang reklamo, minsan dinadaan lang sa social media, di ba? Tama. Humingi ng tulong kung kanino lalapit. At least yan dokumentado. Pwede nyo ipadala dun sa sinabi ni Kasamang Rene. Kasamang Rene, pakiulit mo. Napakalaking bagay niyan mga kaibigan ha. Kayo mga nanonood na OFW sa ibang bansa, saan mang panig kayo ng mundo, baligtaran333@gmail.com mga kaibigan. Para kahit pa paano pagbalik namin sa susunod na linggo, yan po yung aming isasahing papawid. At kung kinakailangan nyo ng abogado, si paring Ray meron pong ibibigay sa inyong abogado. Libre ba pare? Hindi, at least may boses na yung, masasabi ng may boses na yung mga OFW kasamang Rene. Kasi kawawa talaga yung mga OFW natin sa ibang bansa. Isipin mo, iniwan na yung pamilya rito, ang hirap ng pigating dinadanas nila. Pagdating pa ron, yung karapatan nila hindi nabibigyan ng proteksyon. Kaya maganda ipadala sa atin yan. At least dokumentado tayo paglapit natin sa POEA. Kung ang issue tungkol sa mga violation of contract. Kasi pag may violation of contract, consider din yan na illegal recruitment kasamang Rene. Pwede nating kalampagin ng mga agency dyan. Ganyan yan kasamang Rene. Para kahit pa paano sila po ay matauhan at may bigay nila ang karapatan, excuse me po, ng bawat mamamayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay. Naalala ko parang gawin natin shortcut ha. Yung barangay election sa panahong ito. Ang daming mga chairman, puro pasarap ang ginagawa sa barangay.
Ngayong nabalitaan ko na mukhang malabo na matuloy ang barangay election ngayong Oktubre, meron bang plano ang partikular ng Maynila kung paano re-revisign? Kasi unang-una, nabalitaan ko pa rin na mukhang pati yung mga barangay kagawad, mukhang wala ng pangsyon sa barangay. Ano mangyayari nito, paring Ring? Alam mo, sana magandang kunin dyan yung opinion ni kasamang Arsenic Lacson kasi Ay, siya oo. director ng Barangay Bureau. Kaso pupuntahan sana namin ni kasamang Malvin. Kinulang na kami ng oras, ang napuntahan namin si kasamang Gina Ragasa. Sekretary ba siya ng Liga ng mga Barangay kasamang Malvin, no? Kaya sa susunod yata, may interview natin yan tungkol sa issue ng barangay official din, di ba? O, kasi Kung ano stand ng mga liga ng barangay. malaking bagay kasi itong malaman ng ilan sa ating mga kabayan na nanonood sa mga oras na ito. Kasi alam nyo, malaking pagbabago sa sibilisasyon, lalo-lalo na sa barangay. Kaya dapat din nating makausap itong Barangay Bureau sa pamamagitan ng ating kasanggajan, mga kaibigan. Sir Senek, di ba? Arsenic Lacson, Lacson na kung saan ay makapagbigay alam, makapagbigay ng opinyon hinggil sa nalalapit na pagbabago sa sistema ng barangay election. Di ba? Tama yung kasamang Rene. Kaya napakalaking bagay, mga kaibigan, na kayong mga nanonood sa mga oras na ito, malaman po natin ang pinakabuong detalye para kahit pa paano pagdating ng oras ng eleksyon, alam natin kung saan po tayo pwesto. Anyway, si Digong, ang ating Pangulo, ay ay binabati natin ng kanyang Oy, kaarawan. kaarawan Diba? pala ngayong araw ni Digong. Sabi ni Digong, simpleng-simple lang daw yung ano kaarawan sabi? niya. Anong sabi niya, paring Ray? Simple lang daw, hindi yung magarbo. Parang tayo noon, ha? I mean, parang ako noon. Tama na yung pagsimba, tama na yun. Pansit mo kung malabo Pasimba na lang, okay na yon. Tama yan, mga kaibigan. Alam nyo, napakalaking bagay po ng ikangay pinag-uusapan natin sapagkat kayo mga nanonood sa mga oras na ito, mga kaibigan, ay pwede po kayo mag-tweet sa amin kasi naka-live stream po kami sa mga oras na ito. Pwede po kayo magbigay ng inyong mga opinion kung sakali man na kayo po nanonood sa mga oras na ito para may pagbigay na alam namin sa atin po namang mga manonood kung ano ang magiging gagawin ng baligtaran kung sakali po ang inyong mga problema ay inyo pong may padala sa amin. Di ba? Tama yung kasamang Rene. And at the same time, kasamang Rene, siyempre, lagi kong inuulit yan, talaga importanteng matutukan natin yung suporta sa OFW, di ba? Nandiyan dyan lahat ng mga recruitment agency. Alam mo, itong mga recruitment agency, pag alis ninyong mga OFW, bago kayo makarating ng ibang bansa, siyempre, alagang-alaga kayo ng inyong mga recruitment agency. Ang problema dito, baka nagkaroon ng problema na pagdating sa ibang bansa, problema kayo, wala kayong makukuhang anumang benepisyo mula sa OWA kasi yung palang nag-recruit sa inyo ay hindi lisensyado ng recruitment agency, mga kaibigan, ng PUAA, di ba? Tama. Kaya malaking pagsisisi ng ilan sa mga kabayan natin, lalo-lalo na ito pong mga ngayon nandiyan sa ibang bansa, partikular na sa Dubai. Yung Dubai na yan, mga kaibigan, hanggang sa mga panahong ito, ay marami pa rin mga recruitment agency ang nagsasagawa ng ilan sa mga pagpapadala ng mga OFW sa ibang bansa, partikular na dyan sa Dubai, na ang problema lang dito, mga kaibigan, hindi pala sila miyembro ng Overseas Filipino Workers o kaya ng tinatawag nating POEA, mga kaibigan. Kaya naman, pagbalik nila, wala sila nakukuha ang benepisyo. Pag nagkaroon ng problema sa ibang bansa, paring Ray, hindi sila makabalik kasi hindi sila accredited na lumabas sa ibang bansa, di ba? Kaya naalala ko yung ilan sa mga kaibigan mo, mga recruitment agency, kagaya nila Jun Bornasal, di ba? Iyan sila. Kumpare mo yan, di ba? Hindi, kumpare yung dalawa. Kaya naman naiisip natin, kawawa yung mga taong pinadala nito sa abroad. Ewan ko, pero sana naman wala pong mangyaring anumang problema itong mga kababayan po natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Siya nga pala, kasamang Rene, bago tayong congratulations nga pala sa mga bagong halal na opisyales ng Kamao, mga kaibigan. Itong katipunan ng mamayang may obligasyon sa bayan. Ang nahalal na presidente dyan, si Edward Perez. Ang vice president, si kasamang Malvin Reyes. Oo. At ang internal vice president, si kasamang, external, no? Yeah. Ang internal vice president, si Rebecca Binabiles. Ang treasurer, si kasamang Maris de Guzman.
Ang secretary si kasamang Mary Ann Pereira. Ang auditor si kasamang Rafael Pontanilla. O yan ang mga tayo mga nasa board of director tayo, mga incorporator tayo kasamang Rene. Totoo yan. Tayo na, Backup lang tayo sa kanila. tayo na sa laylayan ng mga paldan nito mga... Pero congratulations din sa akin dahil binoto ko si Malvin di ba? Malvin Reyes. Binoto mo si Malvin, Binoto ko binoto siya. ka ni Malvin. Oh. Nung binoto ko mga kaibigan. Okay. Balik tayo sa... Blowout pare. Binoto ka ni Malvin. Nahinto ka na rin. Ang mahalaga, at least buo na yung kamao, di ba? Hindi Isang ko na- ano na lang to, isang hakbang na lang. Hindi ko na... Hindi ko naisip yun Kaya ako'y natawa lang mga kaibigan. But of course, kayo mga kababayan namin ang aming pong importanteng binibigyan ng pagkakataon na ika ngay makapagbigay sa amin ng email. Sa susunod po mga kaibigan, ito nakalagay na to sa likod. Magiging ano na po ito, magiging baligtaran na mayroon siyang logong kamao. Diba? Ayun, Kasi kamao yung na, kamao oo. mga kaibigan niya din ang May sumusuporta. pansuntok na, pare. Oo. At tandaan nyo Oo. ito yung kamao ni Paring Ray, hindi rin yung kamao ko. Kamao Oo. mismo ni Digong. Yun ang Ayan. nilagay ni Paring Ray. Ayan. Doon po sa logo ng kamao, na kung saan ito po yung papailan lang, At para least po... buhay yung kamay, di ba? Pag pumailan lang po ito mga kaibigan, magkakaroon ng pagkakataon na kayong mga nasa depressed area, mabibigyan namin ng kaunting tulong para may palaganap namin ang ikang ginagawa ng kamao para sa ating mga kababayan. Hindi lang yan, pati mga ikang feeding program, pati mga ikang medical mission, baka po yan ay magalawan namin para kahit paano maging sulit po mga kaibigan ang isang non-government organization sa ilalim nitong si Pare, ang kagandahan dyan, sa ilalim ni kasamang Edward Perez. oo. At yung kabuuan siyempre ng mga opisyales ng kamao. Siyempre, nandyan din ang ating Vice President na si Malvin Reyes. Malaking Pero hindi bagay yan. sila Black Maris, di ba sila Black Maris? Kaya, ito yung isang pagkakataon mga kaibigan na sana po ay matutukan natin at masuporta natin. Kasi, hindi po lalaganap yan, hindi po gagawa ng... Tsaka pasalamatan natin ng AFP kasi Ayun. andun yung willingness nila na makipag-participate sa grupo ng kamao kasamang Rene na magla-launch sila ng pre-medical and dental program. Baka kasama na yung mga gamot dito kasamang Rene, kaya maganda-ganda yan. Ay malaking bagay yan sapagkat kung sakali man hindi lang feeding program, kasama na yung isang tinatawag nating medical mission, di ba? And at the same time kasamang Rene, alam mo, kausap ko si paring Rapi kahapon. Sinabi niya na meron tayong livelihood program din, napakaganda nito. Kumbaga, talagang lahat na magiging miyembro ng kamao kikita, and at the same time basta mag-exert ng effort. Hindi pwedeng parang one tamad natulog-tulog lang, gusto ibigay lang, ikakainin lang, isusubo na, di ba? Sa panahon na nag-uumpisa ang isang organisasyon Paring Ray, ang kita, apakan mo muna yung kita. Importante, makagalaw at higit sa lahat, may lasalagan, may lapalagan. Pero kagandahan nito kasi kasamang Rene, maaga pa naka-set up na yung mga programang gagawin ng kamao, di ba? Totoo yan, oh. Yun ang kagandahan nun. Okay. Bueno mga kaibigan, ako'y kasi oras na po ng opinyon ng bayan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatugay guys sa mga oras na ito. Kayo po mga OFW na inaasahan namin na sa susunod na linggo. Kami po ay magpapatuloy sa aming mga nagbabagang komentaryo at balitaan sa parating po ng baligtaran. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. At syempre, salamat kay kasamang Allen na siyang nag-guide sa amin dito sa technical side. At least napagbigyan ng konting oras yung baligtaran kahit simula na yung opinion. Nakiusap naman tayo kay kasamang Malvin tsaka kay kasamang Maris, di ba? Okay, maraming salamat Bin. Okay, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Habiliana, nagsasabi sa inyong ito ng paningin sa poong may kapal upang buhay ay maging matagumpay. Kasamang Rene Brito po, maraming salamat.
Mga kaibigan, napanood niyo po ang isa na namang edisyon ng palatuntunang Baligtaran dito po sa KakampiOnline.tv. Napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng aming YouTube live streaming. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Habiliana at Rene Brito, Baligtaran sa Television. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng palatuntunang Baligtaran.